Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-33 kabanata ng aklat ng Exodus. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbabang puso. Dalayan ko, Lord, na bigyan mo po kami ng karunungan at pangunawa patungkol po sa iyong mga salita. Lord, away from you, we can do nothing, Lord. Limitado ang aming kaisipan, ang aming mga pangunawa, Panginoon. Subalit, sa tulong mo at ng iyong banal na Espiritu, alam ko po, Panginoon, higit naming maa-appreciate ang iyong mga salita, Panginoon. Mas higit ka naming makikilala, Panginoon, sa bawat titik, Panginoon, na naisulat sa iyong banal na kasulatan. Salamat, Lord. Samahan niyo po kami. Kayo ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. So mapapansin po natin dito, nangyari itong statement na to after magkasala ng mga Israelita sa Panginoon, kung saan ay gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan at kanila itong sinamba. Sa kabila noon, hindi binawi ni Lord ang kanyang pangako sa kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac, and Jacob. Dito po pinapakita talaga ang katotohanan sa salita ng Diyos na ang Panginoon kailanman hindi siya nagsisinungaling at kailanman hindi nagbabago ang kanyang kaisipan. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Heveo at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko kayong lahat, ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ayan, kung mapapansin po natin, yung lupang ipinangako ng Panginoon, hindi siya empty. Hindi siya abandon, Kumbaga siya ay talagang tinitirhan ng mga tao. So, ibig sabihin po, itong lupain ito ay fit talaga siya na tirhan, Ito ay sagana. Ito ay talagang, kumbaga pinuwestuhan binahayan, pinananahanan ng mga tao. So, ibig sabihin po, itong lugar na ito talaga ay productive, So, dito natin makikita na si Lord, kaya niyang ibigay sa atin yung mga bagay na kumbaga hindi natin pinaghirapan. And then sabi niya dito, hindi ko kayo sasamahan at baka mapatay ko kayo, Or baka sa daan pa lang, sabi niya, ay malipol ko kayo, So dito makikita natin, nandoon yung hesitation ni Lord, or yung nandoon yung sinasabi, yung statement niya na hindi ko kayo samahan, pero andun pa rin yung anghel, meron siyang ipinangako na nasasama sa inyo, na kumbaga talaga dito, hindi talaga nais ni Lord na abandonahin niya or iwanan niya yung kanyang mga anak, Subalit, lumalayo siya, lumalayo siya kasi nga sa katigasan ng ulo ng kanyang mga anak natin, sa katigasan ng ulo natin. However, ganun man yung maging sitwasyon, still, nandito pa rin na meron di siya nagpapabaya. Ayan. And then sabi dito, nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. O bakit walang nagsuot ng alahas? Kasi nga, di ba po, kung tatandaan natin, yung mga alahas na yan din yung ginamit nila sa paggawa ng mga rebulto na kanilang sinamba. So siguro po itong way na ito, na nagpapakita talaga na, Lord, hindi namin kailangan itong mga precious na bagay na to, itong mga mahalagang bagay na ito, Magpapatunay talaga na pinapakita nila, Lord, na ikaw yung aming kailangan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Paalis mo ang kanilang mga alahas para malaman mo kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Horeb, hindi na sila nagsuot ng alahas. Nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag niyang dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao.
Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya habang siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula ro ay makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na sa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap ng kaibigan. Katapos, si Moises ay bumabalik sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang katulong niya. Ayan. So makikita po natin na kay Moises yung initiation, no, para katagpuin si Lord. And every time na pumapasok siya sa tabernacle, sabi dito, bumababa, no? Sabi dito, bumababa yung haliging ulap. Ibig sabihin yung presence ni Lord bumababa. Dito po makikita natin na kung hahanapin natin si Lord, kung talagang nanaisin natin siya, hinahanap natin siya, talagang siya po talaga ay bababa, no? Siya talaga ay kakatagpuin niya talaga tayo. Ayan, sa lugar na inilagay para siya ay makausap at makaniig. Ayan. So makikita din po natin dito yung nangyayari sa mga Israelita. Pag nakikita na nila itong bumababa, sila din ay yumuyuko. So makikita po natin dito na ang isang leader talaga ay sinusunod siya kapag nakikita talaga na yung visible na ginagawa ni Lord, yung tugon ni Lord, ano po. Kaya makikita po talaga natin as a leader, mahalaga na maging maganda tayong example para ang mga tao na nakatingin sa atin, na sumusunod sa atin, ay merong matibay na panghahawakan na talaga tayo ay kinasisiyan ng Panginoon, na talagang may nangyayari sa tuwing tayo ay pag kinakatagpo natin si Lord. Ayan. And then makikita din po natin dito, no, na dahil si Josue ang talagang palaging kasama dito ni Moises, talagang isa siya yung nagbe-benefit, no, ng matinding impact ng mga yung epekto ng paglapit ni Moises kay Lord. Kaya talagang pipiliin talaga natin kung saan tayo didikit, ano, kasi kung saan tayo didikit, kung ano yung mangyayari sa kanya, kung ano yung mga nararanasan niya na mga katugunan ni Lord sa kanyang mga panalangin, is talagang tayo din yung unang-unang nagbe-benefit nito. Ayan. So, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Actually dito sa the way na pagsasalita ni Moises, parang hindi siya ganun ka-respectful, no? Pero dito ipinapakita, kasi nga ang sabi dito, nakikipag-usap sa kanya si Lord ng as kaibigan. Kumbaga parang ipo-pour out na yung kanyang damdamin. Paano ba tayo nakikipag-usap sa kaibigan? Masyado ba tayong mayroon ba tayong nire-reserve? Di ba wala tayong nire-reserve, kasi nga kapag kaibigan yung ating kausap, talagang ipino-pour out natin yung totoo nating nararamdaman without hesitation. Kaya naman dito makikita natin talaga sa way ng pakikipag-usap ni Moises ay katibayan, no, na talagang kinakausap niya si Lord as friend. Ayan. And then sabi dito, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Wow! Imagine nyo po, ang ganda ng promise ni Lord. And sabi niya nga, tutuparin niya yun. Ibibigay niya yung lupain na ipinangako niya. Yung lupain, alam nila kung gaano to kasagana, kung gaano to kainam, ano po. Pero dito makikita natin yung pakikipag-usap ni Moises na kung ibibigay mo nga sa amin itong mga pangako mo, pero wala ka, huwag na lang, no? Pinapakita dito na
mas mahalaga pa rin yung Panginoon kaysa dun sa mga bagay na inaasam natin. No? Sana ganun din tayo, no? Na hindi lang tayo nakatingin doon sa mga bagay na hinihingi natin kay Lord. No? Sa halip, dapat nakatingin din tayo kay Lord mismo na siyang nagbibigay ng mga bagay na kailangan natin. Again, we should be also focus on the blesser, not only on the blessings. Kasi yung blessing na uubos yan, no? Pero yung blesser, nandyan siya parate, no? Lagi siyang nandyan. 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Tinanong ni Moises, maari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Ayan. Dito makikita talaga na grabe yung kasabikan ni Moises, hindi lang makilala si Lord, hindi lang maranasan si Lord, kundi gusto niya talaga na makita ang Panginoon. Ano po? Grabe yung kanyang hiling, sabi niya dito. And then sabi niya, makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadala mo ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Ayan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakitang iyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ko ay papasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita sa aking kamay. Ayan. So sabi dito, and then pagkalampas ako'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking muka sapagkat sa muka sagot ni Yahweh. Dito po sa verses na to, nakita ko talaga yung katibayan at katotohanan na sinabi ng Panginoon na wala talagang rating or makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi po, dito sa story na to, makikita natin yung typology of Jesus is yung rock, no? Kumbaga yung rock yung magiging sanggalang, ang magiging front ni Moises para protection niya para sa Panginoon, no? Para makita niya man yung portion ni Lord ay hindi siya mamamatay. Ano po? Kasi talagang makikita po talaga natin na sa bawat pag-aaral natin dito sa Old Testament, makikita na natin yung picture ni Jesus, yung typology ni Jesus. At dito sa puntong ito makikita po natin dito yung bato na siyang nagsisilbing shield natin, no? Yung protection natin, yung tagapamagitan natin kay Lord, no? Sa Ama. And yan po yung isa sa napakagandang nakita ko dito sa chapter na to. Kaya naman po patunay pa lang, no? Patunay na sa Old Testament pa lang nandun na si Jesus Christ, a visible form of God, no? Na kung saan siya pa rin yung namamagitan sa atin at sa Panginoon hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Kaya naman po, sana po may natutunan tayo, sana yung napagpala tayo sa maikling pagbabasa natin sa kanyang salita. Hindi ko man po lubos na maipaliwanag ang mas malalim na nakahulugan nito, but I know God is speaking to us, no? Kinakausap niya tayo at alam ko na meron din tayong kanya-kanyang revelation na makakapagpalago sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pakikipagrelasyon kay Lord. Salamat po at muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon, and to God be all the glory.